Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw
nalulumbay, kapatid. May pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Sa unang Pedro 2:6, kailan may di mabibigo ang mga taong umaasa sa ating Panginoon. Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Ikaw ba'y nalulumbay? Kapatid, may pag-asa kay Jesus, may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Kinabukasan may pag-asa kay Jesus. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. May pag-asa kay Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Magandang umaga muli, mga kapatid. Isang panibagong araw na naman po binigay sa atin ng Diyos na punong-puno po ng pag-asa at pagpapala. Kaya asahan po natin sa araw na ito, may magandang mangyayari sa ating lahat. May kanta dyan. Tayong dalawa. May magandang mangyayari sa atin ngayon. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Sunod. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. May magandang mangyayari sa atin ngayon. Yan, good morning ulit. Tayo po'y mananalangin muna bago po tayo magsimula. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, punong-puno ng pasasalamat ang aming puso sa araw na ito, Lord. Sa panibagong araw na pinagkaloob niyo na naman po sa amin, another day, another chance, Lord, to be of service to you. At sa umagang ito, Lord, kayo po ang manguna sa aming morning devotion na gagawin ngayon. Ang dalangin po namin, Lord, na ang bawat kapatiran na kasama po namin sa umagang ito ay matamang makinig ng instruction po ninyo sa bawat isa. At kayo rin po ang magbigay, you put words into our mouth, Lord, para po ang marinig ng iyong mga anak ay ang mga salita na gusto nyong iparating sa bawat isa. Maraming salamat po. Ino-offer namin sa inyo ang maghapon na ito. Let your glory be seen in all of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy po nung ating lesson kahapon na finding God's plan and will in our life. Merong yung sinare mo kahapon, ano yun? It is personal. Would you like to make a review? Ako na, okay. So, today, yung pagpapatuloy ng God's will in our life. Buksan natin dito sa letter ni Paul sa Thessalonians, chapter 1 Thessalonians 4. Ito yung verse 3. But, basahin ko yung mga unang talata. Sige. Buksan niyo yung... ito na sa ating screen, mga kapatid. Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord Jesus that you should abound more and more, just as you receive
from us how you nawawala. Sige, ulit. Gitna, Nold, ayan, gitna. Ulit. Yun, ano tawag yan, okay. Finally then, brethren, we urge and exhort in the Lord that you should abound more and more, just as you receive from us how you ought to walk and to please God. For you know what commandments we gave you through the Lord Jesus Christ. Ito na yung ating focus again. For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. The message of the Lord. Amen. Again, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Again, mga kapatid, magandang umaga sa lahat ng kapatiran, sa news at sa ibang dako ng daigdig. Alam kong the love of our Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit remains in you all. Amen. Siya nga pala yung ating awitin kanina, napakaganda na ang ating hope ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pangyayari sa ating bansa, alam nyo na, meron pang worldwide na pandemic, tapos sunod-sunod na bagyo, at dito sa new normal, merong pains, merong grief, pero merong recovery, merong rebuilding. At lahat ng sektor ng society sa Pilipinas ay merong care and concern to be of help. Yan ang will ng Panginoon Diyos sa atin na nabanggit kahapon doon sa Efeso 2:10 na tayong lahat ng mga Lord ay God's workmanship. God works workmanship. Pagka nilalakasan ko ata nawawala, to do every good deed. And that is the will of God. Just imagine. Di ba, babe, meron tumatawag sa'yo paano magdo-donate? Would you like to share yung sabi mo sa akin kagabi kung paano sila makakapag-donate sa mga na nagkaroon ng kalamidad? Sabi mo, may sa Facebook, ay isa yun sa message mo? Oo. Tinatanong ng mga kapatiran kung paano daw makakapag-donate. Okay. Yung mga i-donate nyo, ayan naman ay will be properly, of course, makakarating doon sa mga kapatiran natin na nasalanta. Thank you, Lord. At hindi lang sa Comfy, alam kong iba't ibang sangay ng gobyerno ang nagtutulungan at pati mga pribadong sektor ay nagkakaisa. Yun ang the will of God for all of us to yung ating paggawa ng kawang gawa. Pero it is born out of our relationship with our Lord Jesus Christ, at it is all for the glory of God and tulong sa mga kapatiran. Yan ang will of God. Ngayon, dito sa ating paksa sa 1 Tesalonica 4:3, ito'y an exhortation to purity of life. So, yan yung pinaka-theme nitong 1 Thessalonians 4 or chapter 4. Pag sinabi nating exhortation, ang ibig sabihin niyan ay
masidhing pagsusumamo. Ang ibig sabihin din yan ay masidhing panghihikayat. Kasi ang kalooban ng Diyos na tayong lahat ay mamuhay ng merong kabanalan. So that is the will of God for all of us. Kaya nga yung ating sanctification, growing in holiness. So ito'y an exhortation for us to live a pure life in this world that we live in. Kasi pag sinabi natin ang will of God is sanctification or holiness, it is possible, mga kapatid. Kasi pag sinabi mong holiness, it is separated from sin, separated from the world. Yung values and systems ng world ay hindi doon tayo. Doon tayo sa ating love for God. We do not love the worldly na pinagkakaabalahan minsan nating lahat nandun sa unang Juan 2:15-17. So ang will of God for all of us is to live a holy life, separated from sin because Christ has done it for all of us. Namatay siya sa ating kasalanan, wala nang kapangyarihan. Tayo ngayon ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu Santo para makapamuhay ng merong kalinisan. Yan ang will of God sa ating lahat. Speaking about itong will of God, siyempre, individual kasi tayong lahat, katulad nga nun sabi ni Sister Ria yesterday, na ang Bible kasi, lagi ko itong nakikita, nababasa, napapag-aralan, yung acronym, napakaganda ng Bible. It is believer's instruction before leaving earth. So imagine, kasi ang will of God ay nasa written word of God, nasa Bible. So the more na tayong lahat ay laging nagbabasa, laging nag-aaral, nakakapakinig ng salita ng Diyos, malalaman natin ang kalooban ng Diyos at yun ang ating magiging direksyon sa ating buhay. At yan ay ipinagdarasal. Una, ang will of God, siyempre, you always pray. Naalala nyo ba dito sa awit 143 verse 10? Ganito ang nasasaad, yung psalmist. Teach me to do thy will, for thou art my God. Thy spirit is good. Lead me into the land of uprightness. Meditate, contemplate, what is the exhortation of this 143 verse 10? So, ang will of God, of course, sabi ng psalmist, teach me to do thy will. So, nagdarasal, earnest prayer, essential ang pananalangin para sa ang will of God will be taught to us, and by the Spirit of God will give us the power to obey, and for all of us to live uprightly. Ayun, tingin nyo, napakaganda. Meaning and implication. Kasi siyempre yung will of God, sabi, teach me, turuan mo ako, Lord. Kasi tayo ay medyo, yung knowledge kasi natin sa na-acquire natin, it must be turned into spiritual knowledge. Speaking about spiritual knowledge, tingnan natin dito sa Bible. Ito yung sa John 7:17. Kasi we need spiritual knowledge for all of us to be brought into the land of uprightness. Just imagine, ano ba yung uprightness? Uprightness means right. Uprightness means honesty. So pagka nagpaturo ka sa will of God, tutulungan ka ng Espiritu Santo na good, at ilalagay ka niya, ililid ka niya dun sa land of the upright. Meaning to say, yung ililid ka niya sa godly people. Di ba? Honest people. Bawa, may business.
Ang dami namang Kristiyanong businessman and businesswoman. Ang daming company Kristiyano, mga kapatid. So, you want to be taught by the will of God to be involved or to be in connection or in trade sa mga Christian community o Christian establishment and businesses. Ang dami, mga kapatid. Ililid ka ni Lord. And that is the will of God for all of us. Kanya nga lamang, Lord, turuan mo ako, saan mo ako dadalhin? To the land of the upright. So ito sa John 7:17. If any man will do his will, meaning to say the word of God, he shall know of the doctrine. Ito yung spiritual knowledge. Whether it be of God or whether I speak of myself. So, we need, itong will of God, we need the spiritual knowledge, meaning to say, the doctrine of the Word of God. Because the doctrine of the Word of God is God Himself, the Creator of everything. So, hindi ka mapapariwara. At isa na lang. At napakayaman nitong ating series ng Will of God. Alam nyo ba na nakakatuwa? So, una, ang ini-encourage tayo na mamuhay ng merong, we are exhorted to live a life of purity. We are exhorted to be sanctified by the Word of God so that we can live a holy life in this world we live in, separated from sin, separated from self, and consecrated to God, to His Word. At ito ay tayo'y magpapaturo sa 143:10 at sa John 7:17. Ito na nga yung sinasabi ko na kailangan natin ng spiritual knowledge which is the Word of God. Marami kasi tayong matututuhan dito sa world na ito naman ay kapakinabangan natin sa ating education, research, for the good will of mankind. But how about itong will of God which is for eternal? Isa na lang. Ito natutuwa ako dito. Alam nyo to. Itong will of God will establish a divine relationship. Oo, yung will of God will establish a divine relationship. Just imagine, isa na lang scripture ha. Buksan niyo sa Matthew 12:50. For whosoever shall do His will, the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. Ito ang sinabi ni Lord. Kapag ginawa natin ang will of God, we are establishing a divine relationship. Imagine, which is eternal, our Father in heaven. Kaya, that is the will of God for all of us. In Jesus' name, amen. Amen. Ayan. Kahapon po kasi tinalakay natin na individually, meron pong will ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Diba? Na hindi natin pwedeng i-pattern dahil iba-iba. Pero ngayon, tinalakay ni Pastor, ito po yung will ng Diyos na para sa lahat ng Kristiyano. Pare-parehas. So, merong kalooban ng Diyos individually, tas meron naman siyang kalooban na collectively para sa ating lahat na mga Kristiyano. Yun nga yun. Bawat isa sa atin, kalooban niya na humiwalay sa kasalanan, kalooban niya na yung separated from sin, from self, consecrated to God, to be sanctified. Tayo lahat ay maglingkod. Amen. Hallelujah. Tapos, kalooban niya na lahat po tayo ay magkaroon ng divine relationship Amen sa ako Kanya. dyan. Glory to God. So by doing God's will, as our Lord Jesus Christ shared and taught while He was here on earth, He wants us to be established back to our Creator. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Sa araw na ito, we only have 38 days before Christmas. Meron ka ba report? Nalalapit na ang Pasko, oo. Sige. Dahil nalalapit na po ang Pasko, we only have, ulitin ko, 38 days before Christmas. May mga surprises tayo na inihahanda. Starting December 11,
mag-start na po ang countdown natin ng 12 blessings of Christmas. Kaya, expect nyo po by December 11, tuloy pa rin po yung ating regular na ginagawa, pero yung ating second part po, mga kapatid, ay magiging presentation ng bawat areas natin. Kagaya nung ginawa natin nung anniversary, but this time po ay 12 blessings of Christmas. Meron din akong surprise Yung pang 12. Oo. Gusto mo malaman kung ano title? Ito lang, mabilis na lang. Yung pang 12, ang tawag dito ay Love the Wifey Exposed. Ayan. Ano kaya yan? Yun. Love the Wifey Exposed. Sa huling, di ba 12 days? Yung pang 12, abangan nyo ang Love the Wifey Exposed. Ano kaya yan? It will be exposed on the 12th. Walang maglilik. Saan ba galing ang leak? Hindi, yun lang yung title. Pero usually, saan galing ang leak? Sa akin. Ano ba ang ibig sabihin ng Love the Wifey Exposed? Merong surprise, award, and reward. Dan. Okay. Ano kaya yan? Para sa lahat ba yan? Sa workers lang. Surprise nga Love the Wifey Exposed .comfy PH 00222. Ano yan? Wala na nung mga dot. Basta Love the Wifey Exposed. Okay na? Hindi nila alam yun. Okay. Tuloy na ako? Pwede na. Ayan, kapatid. Nakalimutan ko. Ano yung na-announce ko? 12 blessings of Christmas. So, sa mga assigned workers po ninyo malalaman kung ano po ang gagawin per area. Yan po kaya po 12 blessings of Christmas. Each day po, starting December 11, up to 23 lang po yun. Kasi yung 24 ay wala na po tayo nun. Kasi busy na kayong lahat doon, I'm sure. Nag-uuwi yan sa mga families. Tsaka nagpe-prepare na kayo para sa Noche Buena ba yun, Pasko? Celebration. Noche Buena. Kaya Amen. 23 po ang ating pinaka last na presentation. Tapos magkikita na tayo noon 27, which is Sunday. Amen. Fellowship. Hallelujah. So bawat araw po ay merong theme every day kung ano ang blessing of Christmas for that area. Wow. O kaya abangan nyo po yun, mga kapatid. Ano po? Ayan, December 11. Yung 23, no? Love the Wifey Exposed. Sisingit ulit. Kasama? Kino-commercial spiritual commercial ba ang tawag niyan? Okay. Sige. Ikaw na. Totoo. Talaga? Pwede na. Sige. Okay. Happy birthday, mga kapatid! Ngayon pong araw na ito ay may nagse-celebrate at nagpapasalamat ng buong puso sa Panginoon because today is their birthday. At unang-una na po dyan ay si Sister Ami Salgado ng ating Mahogany Marcelo Prayer Group. Pang ilang birthday ni Sister Ami? 70 na si Sister Ami? Wow! Parang hindi. Oo nga. Parang 69 and a half. Oo, mas batang tignan Sister Ami sa 70 yan. Sister Ami, happy birthday po. At birthday din ngayon ni Brother Obet ng ating Bulacan Outreach. Oo, Brother Obet, happy birthday. Birthday din ni Sister Jive Nuas
na bunso ni Sister Ellen Nuwas ng ating Laia Outreach. Birthday din ni Brother Ryan Angelo Santos ng ating Bulacan Outreach. Tapos birthday ni Sister Gloria Valenzuela, 90 years old na. Tiga Bulacan? Oh. Ha? Wow, from Florida, USA. Amen. Sister Lita. Lita Lucero? No, no. No, no, no. Tsahin ni Sister Annalyn. Kakanin din? Ah, okay. Masarap Happy yan. birthday po, Sister Gloria Valenzuela of Florida. Yan. Thank you, Lord po, sa panonood niyo po palagi. At naku, ano po, sobra-sobrang grasya ng Panginoon sa inyo because today is your 90th birthday na. Yan. Thank you, Lord po. Kantahan naman natin sila ng happy birthday. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday. Ayan, thank you, Lord. Ngayon po, dako na tayo sa ating memory verse of the week. Pero bago ang lahat, mag-review muna tayo. Yan, ikaw na yan. Hindi, ganitong gagawin Di ba natin. akala ko si Lahat- Maripas dito lahat- para review? Wala. Lahat po ng nakikinig, ito ay oral exam ninyo. Actual. Hindi oral kasi di ko kayo maririnig. Ito ha, mamaya po, sagutin po ninyo kung nakailan kayo ha. Sasabihin ko yung scripture. Bibigyan ko kayo ng time. Okay? Proverbs 3:5-6. Ano po yun? Go! Okay. Ang bilis naman. Oo, ganun talaga. Sige. Ang sagot po dyan ay, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Okay? Okay. Number 2, Mark 5:34. Ay, binabasa. Hindi, dapat din nyo binabasa Oo ha. nga, kita namin kayo. Walang ganyanan. Ang sagot po dyan ay, and he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ba? Matthew 4:4. Go! Hindi na sila nagbabasa. Bem, ano? Kita mo ba? Kita ni Lord. Yun ang ibig kong Okay. sabihin. Matthew 4:4. And Man shall not live on bread alone, di ba? meron pa muna yun eh. Meron pang It is una. written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Pakilan na yon? Pangatlo. Pang-apat, Isaiah 26:3. Go. O, tamo sumasagot dito sa una. Ay, Tama yan. Ano, babe, nagkaka-utal-utal sila eh. Nakikita ko. Kita ko yan. O, naririnig mo dyan.
Hindi, nakikita ko Alam eh. niyo po, Relax lang. kada sinasabi ko po, sumasagot din dito sa loob. Ganon din dapat ang gagawin niyo. Sige. So, ang sagot po dyan sa Isaiah 26:3, He will keep him in perfect peace, whose mind stayed on Him because he trust Him. Ayan. Ngayon, pag sinabi, relax lang, dahan-dahan. O, sige, ano yung sunod? Apat na yon? Pang-apat 5? na yon? Hindi muna. Isa pa. John 14:6. Go! Ang sagot nga po dyan, I am the way, the Galing, truth, ha? and the life. No one goes to the Father except through Him. Okay. Amen. Ngayon, mga kapatid, sagutin niyo ako, nakailan po kayo? 5 pa lang yon, nakaka-16 na tayo. Tama? 17 yung ngayon. So, hihintayin ko po, si Aida, sumagot dito mismo ng Proverbs 3:5-6. Nakailan po kayo doon sa 5 lang po yun? Ulitin mo. Ang alin? Lahat yun? Sinabi mo kay Ah. Aida. Bakit? Tanungin mo ako, ba't uulitin? Bakit sinabi niya? Ba't uulitin? Wow. Sister Aida. Okay. Nakailan po kayo? Mag-comment naman po kayo. Nakailan kayo doon sa 5 nang walang dayaan? Okay. Kapatid, ha? Okay. Hintayin ko ang sagot ninyo at babasahin ko kung nakailan kayo. Okay? Dito nakailan kayo? 5. Perfect nyo? Oo. Hindi nga lahat? Oo nga, binabasa nga eh. Okay. Thank you, Lord. Okay. Ngayon po, para sa linggong ito, ang additional scriptural song natin, ito rin ang ating memory verse of the week, ay nasa Psalm 51:10-12. Ready? Kantahin mo, Beb. Create in me a pure heart, O God. Ay, wag, maiyak pala tayo. Ikaw na muna. And renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Yan po ang Psalm 51 verses 10-12. Okay? O di syempre, walang sumagot dahil baka walang nakuha kahit isa. Meron? Bakit sa akin hindi ko makita? Si Shane Shane, daw, 3. Ha, 'di ba? At least honest si Shane. Nagkulang siya ng 2. Pero palagay ko si Waljun perfect diyan. Oo. Si Shane daw po ay naka-3. Yung iba po, mga kapatid, nakailan po kayo? Ha? Sumabay po ba kayo? Alam niyo po kaya natin ginagawa yan para po ma-exercise yung ating memory. Tayo rin naman po ang makikinabang dyan, mga kapatid. Di ba sabi nga nung sharing ni Sister Ku last Sunday, pagdating po ng pagkakataon, alam mo, sabi niya, kung saan mo huhugutin yung word na kailangan ng sitwasyon mo. Naka-store. Kasi, yes, naka-store na, memorize mo kung saan mo hahanapin. Hindi yung, nandyan yan eh, hindi ko makita. Naka-file. Hindi mo tuloy ma-share sa iba kasi ikaw mismo, di mo, si Sister Lisa Alvaran, 4. Uy? Oh, si Bingoy, 3. Oh, at least, di ba? Sa kabisihan ni Bingoy, naka-3 pa.
Sister Nancy Colina, isa lang po yung una. Okay. O di may 4 ngayon na uulit-ulitin si Sister Nancy para ma-memorize. Amen. Si Tikya, 2. Okay. Tikya, kulang ka pala ng 3, kaya nagpa-panic attack. Thank you, Lord. Kailangan may kanta dyan, Beb. Si Sister Millet daw ay isa lang. Okay. Sister Millet, may utang po kayong 4, ha? At si Sister Tina ng Isabela, 2. Okay? Better than nothing, mga kapatid. May At kanta least, dyan. Naka-2 po at naka-1 yung iba. At good job dun sa mga naka-3. Hindi mo naman ako pinakikinggan. Oo nga, Beb. Sige, Walang kulang. Di Kanta. baka mawala kasi yung sinasabi Hindi, ko. biro lang. Ito. Kanta. Ano nga yun? Walang kulang sa buhay mo pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang Sa buhay ko, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang, walang kulang, pagkat si Kristo'y nananahan dito. Okay ba yun? Nag-audition ka, Oo, no? nag-audition. Hindi, si Ana naman nag-audition sa linis. Si Sister Annette daw ay 3. Ba? Good job si Sister Annette. Si Sister Ami Hernandez, 2 lang daw. Okay. Okay po yun. At least may 2, mga kapatid. May 3 utang din kayo, Sister Ami. Ha? Okay. Reviewin nyo po. Tapos bukas, hindi na natin babalikan yung 5 na yan. Tandaan nyo yun, ha? Beb, wala bang nakalima? Sunday, Wednesday pala bukas. Hindi, walang nakalima? Walang nakalima. Alam mo kung bakit? Bakit? Ganito. Yung nakaisa, there is only one God. Yung nakadalawa, merong Old and New Testament. At yung nakatatlo, Trinity. Eh yung 4, Ano? 4 Gospel. Ay, yung 5. Yung 5? Perfect. Yung 5, 5 yan. Numbers! Okay ako doon. Si Sister Connie Manalad, isa lang po ako kasi nagwo-work po. O, di ba may paliwanag si Sister Connie? Sa barangay ka magpaliwanag, Sister Connie. Okay ako dyan. Si Ninang Kit naman, salamat sa Diyos at medyo lamang ako ng konti sa kanila. Oo, ibig sabihin naka-4 si Ninang Kit. Ibig sabihin ba niyan 4 kayo ng? Kasi lamang kayo sa kanila eh. Si Jerlyn daw naka-4. Wow! Oo, okay. 4 si Jerlyn. O sige, May yung nakalima na lang. tayo. Yung nakalima. Yung, ano ba yung pagkakalikha ng pang-5 araw? Ayan. Okay. Ngayon naman po, dumako tayo. Since today is Tuesday, it's Chris Talk Tuesday, meron tayong isang bata na magla-love offering. Alam nyo, nakakatuwa kasi ito kapag kayong mga bata sinabihan mong kanta ka ha, tapos kumakanta agad, hindi kagaya ng mga adult. Kailangan mo pang pilitin. Hindi, nakalimutan. Pero itong mga bata, ay naku po, thank you Lord talaga. I-welcome natin sa umagang ito. Naku, nakalimutan kong tanungin ang pangalan ng anak ni Sister Zara. May nakakaalam ng Siya anak ba ni si, Zara? Kylie? Kaimi? Si Sister Kaimi ng ating Laia Outreach. Ang mami niya ay kumakanta din. Kaya panoorin natin ito. Oh Lord, my God, you deserve to be honored, glory and power
Ayan ang ating kapatid na si Kaimi. Galing sa timing, ano? Oo, at saka ang diction niya, ha? Saka nasa tono. Oo. Nicole, padala Slang. ka na. Ginaya niya talaga Sister Jamie dun sa recording, di ba? Amen. Thank you, Lord Kaimi. More to come. Ayan, oo, tama. Ngayon naman po, dako na tayo sa ating new song of the week. Na ito po ay composed by Sister Joanne Vizcara ng ating Kalo Nasugbo Outreach. Minsan may mga gabi hindi makatulog sa dami ng isipin. Kung minsan buong magdamag, puno ng bagabag ang puso't isipan. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating may pag-asa. Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating kaya mo ang lahat, huwag mong kalimutan ang Diyos na lumalang. Siya ang daan, buhay at katotohanan, nag-iisa siyang Diyos ng ating buhay. Jesus may pag-asa, buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos, siyang Diyos. Ayan po ang new song of the week. Amen. Oo. Kaya kailangan mabatid natin. Nababatid niyo ba? Kay Jesus may pag-asa. Buhay mo'y pinupuno ng sigla at
ginhawa. Wow. Ayan ha. Amen. Meron kayang mga brothers na kaya yan? Meron. Abangan ninyo sa linggo. Ayan. Dapat pala, ang -1 na binibigay natin sa kanila ay isang pangbabae at isang panglalaki. Kaya nga, abangan natin sa linggo yan. Oo, Naku, para... Sila hindi nakaupo sa silya. Floating din. Hindi, nasa alambre. Sa alambre. Thank you, Lord. Ayan po. And for today po, dako na tayo sa ating storytelling. Mga Ay, kapatid, amen. pakinggan nating mabuti yung ating pong lesson. Sapagkat today is Chris Talk Tuesday! Hello mga kids! Andito muli ang inyong Ate Meg upang magbahagi sa inyo ng kwento mula sa Biblia. Sa araw na ito, ang ating kwento ay tungkol kay Nehemiah. Matatagpuan sa Aklat ng Nehemiah. Sa aklat na ito, isinalaysay ni Nehemiah kung ano ang nangyari at kung ano ang kanyang ginawa. Si Nehemiah ay anak ni Hakalyas. Nasa Susa siya nang dumating ang kanyang kapatid na si Hanani. Kinamusta niya ang mga Hudyong natirang buhay sapagkat nakatakas ito sa Babylonia. Kinamusta din niya ang Jerusalem. Nalaman niya na ang mga Hudyong nakatakas ay dumaranas ng napakaraming problema. Napakalaki ng kahihiyan at wasak pa rin ang pader ng Jerusalem. At sunog pa rin ang mga pintuan. Nanghina at napaiyak si Nehemiah sa balitang iyon. Nagdalamhati ang kanyang kalooban ng madaling araw at hindi siya kumain at siya ay nanalangin sa Diyos. Napansin ng hari ang kanyang kalungkutan. Tinanong siya kung bakit. Kaya sinabi niya ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Sinabi niya sa hari na hindi niya maiwasang malungkot sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng kanyang mga ninuno ay wasak at ang pintuan nito ay sunog. Tinanong siya ng hari kung ano ang ibig niyang gawin. Pagkarinig niya na sinabi ng hari, agad siyang nanalangin sa Panginoong Diyos. Pagkatapos ay sinabi niya sa hari na kung papayag siya ay gusto niya pumunta sa Huda, sa lungsod na pinaglibingan ng kanyang mga ninuno. Sinabi niyang ibig niyang itayo muli ang lungsod ng kanyang mga ninuno. Inalam ng hari kung gaano siya katagal at pinayagan siyang umalis. Binigay din sa kanya ang kanyang kahilingan mula sa mga sulat para sa lahat ng mga gobernador ng bayan ng kanyang daraanan at maging sulat para kay Asaph na namamahala ng kagubatan upang bigyan siya ng mga kahoy para sa pintuan ng muog ng templo, para sa mga pader ng lungsod at para sa bahay ng kanyang tinitirhan. Ganoon kabait ang Diyos sa kanya. Pinasama pa sa kanya ang ilan sa mga opisyal ng sundalo at isang pangkat ng mga ngabayo. Makarating si Nehemiah sa Jerusalem, palihim niya sinuri ang mga pader ng Jerusalem. At pagbalik niya, sa kanya sinabi na kailangan itayo muli ang mga pader ng lungsod para makaalis sa kahihiyan na kanilang sinapit. Sinabi din niya kung paano siya sinamahan at tinulungan ng Diyos. At sila ay sumang-ayon na sinimulan ang pagtatayo ng pader. Tinuya o nanginis at pinagtawanan ang kanilang balak. Iyon ay sina Sanballat, Tobias at ang Arabong si Geshem. Ang sagot ni Nehemiah sa kanila, kami ay mga lingkod ng Diyos at bibigyan niya kami ng tagumpay. Kaya sisimulan na namin itayo ang Jerusalem. Pero kayo ay wala kahit konting karapatan sa anumang bagay sa Jerusalem at wala rin kayong bahagi sa aming kasaysayan. Galit na galit ang kanyang mga kalaban nang mabalitaan nila na tumataas na muli ang pader at natatakpan pa nito ang mga butas. Nagplano silang lumusob at girahin ang Jerusalem para magkagulo. Pero hindi nila alam na may mga Hudyo na malapit ang tirahan sa kanila. At sinabi kina Nehemiah kung saang lugar sila sasalakay. Patuloy si Nehemiah na nanalangin sa Diyos. Napansin ni Nehemiah na nag-aalala ang mga tao, kaya kinausap niya ang mga pinuno, opisyal at iba pang mga tao. Sinabi niya sa kanila na huwag matakot sa kanilang mga kalaban, sapagkat mas makapangyarihan ang kanilang Diyos.
Ito ang dapat nilang tandaan habang nakipaglaban sila para sa kanilang mga kamag-anak, mga anak, mga asawa at mga tahanan. Pinagdalawang pangkat niya ang kanyang mga tauhan. Ang kalahati ay nagtatrabaho at ang kalahati naman ay nagbabantay. Nakasuot ng baluti ang mga nagbabantay at may hawak na sibat, pangga, pana at palaso. Samantala, ang mga nagbubuhat ng mga materyales ay may dala-dala ring mga sandata. Ang lahat ng mga nagtatrabaho ay may sukbit na espada. Katabi niya naman ang taong magbibigay ng hudyat sa pamamagitan ng trompeta. Inabot ng 72 araw ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Nang nalaman ng kanilang mga kaaway na natapos na ang pader, sila ay napahiya. Batid nila na tinulungan sina Nehemia ng Diyos para maitayo ang pader. Nagtipon-tipon ang mga Israelita sa Jerusalem nang sumapit ang ika-7 buwan ng taon. Hiniling nila kay Esdras na isang guro ng kautusan ni Moses na basahin sa kanila ang kautosang binigay ng Diyos. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, binasa ni Esdras ang kautusan sa harap ng mga lalaki, babae, at mga batang nakakaintindi na. Mula umaga hanggang tanghali, ay binasa niya sa mga tao ang kautusan ni Moses. Ang lahat ay nagpuri sa Diyos at nag-iyakan. Ang lahat nang marinig ang kautusan ng Diyos. Subalit, sinabi ni Nehemia na di dapat silang malungkot. Sa halip, ay dapat silang magdiwang sapagkat ang araw na iyon ay natatangi. Kaya, umuwi ang mga tao at nagdiwang. Ang mga walang makain naman ay binigyan din at masayang-masaya silang nagkainan. Dahil naiintindihan nila ang binasa sa kanila ni Esdras. Nang ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagsama-sama ang mga Israelita na hindi kumain. Nagsuot sila ng sako at naglalagay ng abo sa kanilang ulo. Ito ay ginawa nila upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Inamin nila sa Diyos ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasalanan din ng kanilang mga ninuno. Nakatayo sila sa loob ng 3 oras habang nakikinig sa kautusan ng Panginoong Diyos. 3 oras din nila inamin sa Diyos ang kanilang kasalanan. At pagkatapos ay nagpuri sila sa Diyos. Paalam mga kids! Hanggang sa muli! God bless! One, two, three. Good morning, Jesus! 1, 2, 3. It's Christok Tuesday. Ako po Ayan. si B1. Ako naman si B2. Kami po ang Bible Teachers. teachers ngayon. Thank you, Lord. For the day. Diba? Thank you, Basta Lord. B1, B2. Praise the Lord. Ayan. So, ang atin po ngayong pag-aaralan, By 1 take 2. Payag kaya sila? Sabi medyo dalawa. kikita po sila doon pag buy one, take two. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Ayan. Good morning mga kids. Ayan, natunghayan po natin yung Bible story tungkol kay Nehemia. At nakakatuwa po na muling alalahanin po natin yung God's love for His people. At ngayon nga po mga kapatid, si Nehemia po ang napa-assign sa amin. Ang Nehemia po ay may 13 chapters. At ito po ay matatagpuan sa Old Testament book at ito po ay historical book mga kapatid. Kung mahilig po tayo sa history, ang ganda po ng storya ng Nehemia. Kagaya po nung narinig natin kay Sister Maggie. Thank you, Lord. Ngayon po, tawagin ko Sister Mariby. Ayan, purihin po ang Panginoon. Bago po ang lahat, babatiin ko po muna si Pastor Ray Lau. Siya po ay masugid nating tagapanood tuwing Kristok. Purihin po ang Panginoon. Nag-iintay, purihin ang Diyos. Joke lang po purihin po ang Panginoon. So, si Nehemia po ay taga-Jerusalem, from Judah po. At sila, sa panahong ito, sila nga po ay nasasakop ng Babylon. At purihin po ang Panginoon kasi nung binisita po si Nehemia ng kanyang kapatid na si Hanani,
At nagtanong siya, kamusta ba ang Jerusalem? At nakakalungkot kasi parang kamusta po ba ang Marikina? Kamusta po ba ang Cagayan? Meron po tayo outreach doon, di ba? Ang sagot nga po ni Hanani, kasama niya ang mga kalalakihan from Jerusalem ay kawawa. Imagine, kawawa. Pag the word kawawa, ano ba yung kawawa? Di ba? Parang hirap na hirap. O aping-api. O kalunos-lunos. At hindi lamang po yun, nabanggit po din ng kanyang kapatid na si Hanani na sila ay hinahamak, nilalait ng mga, kumbaga sa kabilang lugar, malapit na lugar sa Jerusalem. Kaya salamat po sa Panginoon dahil dito rin po binanggit ni Hanani na ito pong pader ng Jerusalem ay hindi pa po natatayo at wasak pa. Gayon din ang pintuan na mula po ng nilusob ay hindi pa rin po napapalitan. Kung titingnan nyo po sa verse 4 ng chapter 1, si Nehemiah ay umiyak, nagdalamhati at nag-ayuno. Gayon na lamang po ang kanyang kalungkutan sa nangyari sa Jerusalem. Ibig pong sabihin, may mga sitwasyon na dapat nakakabangon. Pero dito, sa tagal po ng pagkasira ng Jerusalem, ay hindi pa po nabibuild. So siya po'y nanalangin. Sabi niya, matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas ng pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo. At tinutupad ng inyong mga utos. So alam na alam ni Nehemiah kung ano ang behavior o ano ng pagkatao ng ng Panginoon, pagka-Diyos ng Panginoon, na siya ay talagang tumutupad sa pangako at ang Panginoon ay maraming pangako sa Israel. Subalit ang mga Israelite ay palaging nagkukulang, palaging nagkakasala. So sa verse 6, he prayed day and night. At ang nakakatuwa naman po, inadmit din po ni Nehemiah ang kanyang kakulangan dahil sila po ay nagkasala sa Panginoon. Dahil lagi po silang nanunumbalik sa dati nilang pag-uugali. At ang isa pa nga po, meron po kasi ang Israelite na ugali na yung disobedient heart. Lagi na lang pong hindi sinusunod ang Panginoon at laging nakakalimot. Kaya kung titingnan nyo yung sa verse 8, sabi nga po dito, sabi ng Panginoon na kung kayo ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Pero pag kayo sumunod, kahit saang sulo kayo ng daigdig, kayo aking titipunin upang ako'y muli ninyong purihin. Kaya, alam na alam ni Nehemiah ang pagkakamali ng mga Israelite. At napakasimple lang, pero palaging nakakalimot ang mga Israelita. Na isa nga po yung Judah, yun po ay isang tribe ng Israel, na lagi po silang nakakalimot, pero alam na alam nila na kailangan sumunod ka lamang sa Panginoon at palagi kang manatili. Pero lagi nga po silang nagkakasala, kaya ang nangyayari, lagi po silang natatalo sa labanan at nakakapture. Paulit-ulit. Lagi namang paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit. Pero dito si Nehemiah, ang puso niya, gano'n na lamang sa nais niyang manumbalik sa Panginoon ang mga Israelita. Kaya nais niyang i-build ang Jerusalem. At ang nakakatuwa nga po dito, si Nehemiah lagi siyang nagpipray. Lagi siyang nag-aas ng mercy. Ito po ay sa verse 11. Kaya nakakatuwa po kasi gaya nga po ng sinabi ni Sister Maggie sa kanyang kwento, nais niyang bumalik sa Jerusalem para i-build po ang city, i-build ang wall, at i-build ang pintuan nga nito. Ito nga po ang famous na the door, di ba? The wall, the door. Kaya nakakatuwa naman po kasi muli po siyang nanalangin upang siya'y tulutan ng hari. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kasi dahil dito, pinahintulutan siya ng hari. Hindi dahil sa ang hari ay mabait, kundi dahil ang hari ay hinipo ng Panginoon. Kaya siya pinahintulutan ay dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Hindi dahil sa mabait ang hari. Kasi si Lord lagi ang nagbibigay
ng pagkakataon, ang laging nagbibigay sa atin ng chance para magbago. Kaya ito na ang panahon para muli ay mabuild ang Jerusalem. Kaya nung siya nga po, hindi lang kasi yun ang ginawa o sige pumunta ka na, o di umalis ka na, hindi po, pinasamahan pa siya sa hukbong sandatahan. Nangangabayo, pag sinabi pong nangangabayo, may power. Diba? Hindi basta, sino ba yan si Nehemiah? Bakit yan pumunta? Hindi po. Pinasamahan pa siya ng hukbong nangangabayo para makita na yung kapangyarihan, hindi kapangyarihan ng hari, kundi kapangyarihan ng Diyos. At ang nakakatuwa po, kala ko ngayon lang ang bullying. Nung araw, nambubuli na rin pala di ba? Binubuli ang mga taga Jerusalem. Tapos, ang nakakatuwa dito, yung nambubuli, siya pa ang nagagalit. Siya na nga ang nambubuli, siya pa ang nagagalit. Kaya sabi ko, sa mga bata nga ngayon, di ba, usong-uso yung bullying. Natutuwa nga po ako kasi yung anak ko, pati matanda, minsan binubuli rin Pero sabi ko, ba't yun anak? Kasi may niloloko nga po siya na, oy sister, ayan na yung manliligaw. Di ba? Kaya niloloko niya yung nanay. Ayan na sister, pagalitan nyo. Biro mo. Kaya sabi ko, ultimo nung araw pala usang bullying. Kaya sabi ko, mga kapatid, dito kahit anong gawin ng mga kaaway, pag Diyos na po ang nagtayo, ang Diyos na po ang nag-decide, wala ka nang magagawa. Pagkat ang Diyos ang may nais para muling itayo ang kanyang lupang pinili, ang kanyang bayang pinili. At ang nakakatuwa nga po, laging sinasabi ni Nehemiah, ako'y pagtatagumpayin ng Diyos. Yun naman po ang totoo. Kahit sa atin, tayo ang Panginoon ang nagbibigay ng victory. Ang Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay sa ating lahat. Pero ang pinaka nakakatuwa ay dapat nating gayahin. Yung tayo ay magtiwala. Kasi yun ang ni Nehemiah, na ang karakter niya, siya ay laging nananalangin, siya ay palaging nagtitiwala sa Diyos. At ang nakakatuwa dito, laging nakakatuwa, mahirap na kasi yung laging malungkot di ba? Kaya lagi na lang nakakatuwa sinasabi ko yan po. Gaya nga po kay Pastor Tony, higit sa lahat. Talaga naman, si Lord laging higit sa lahat. Ewan ko lang sa inyo kung may hihigit pa kay Lord, di ba? Kaya lagi niya nababanggit, higit sa lahat, ang Diyos pa rin talaga. Sa Lord pa rin. So, natayo po ang pader. Siyempre, si Lord kasi, lagi namang tagumpay. Kaya, isa na lang po yung paalala dito. Ang Panginoon, God wants us not to stop. Tandaan niyo po, binaha ka, COVID ka, hindi dapat tayo mag-stop. Kailangan mag-continue tayo to live a new life. Diba? Nawalan ka ng trabaho, find another job. Diba? Na-loss ang house, build a new house. Diba? So, English po yan. So, higitan natin. Kung ang bahay natin, first floor, second floor, gawing third floor, di naaabutin siguro yun. Di ba? Kaya, mga kapatid, kung isa ang job, pwede na rin mag-second job. Alam nyo, mayroon tayong kapatid nga nag-o-office siya sa umaga, nagsisale siya sa gabi, sa hapon at gabi. So, pwede pong higitan pa natin. Hindi tayo mananatiling lugmok. Kaya, maging fruitful tayo. Huwag tayong maging, ay, kawawa naman ako. Ay, giba ang pader. Ay, sira ang pinto. Diba? Si Nehemiah, hindi siya natapos doon. Ganon din po tayo. Kailangan, maging fruitful tayo. Paano nasa bahay lang ako, sister? Abay, uso ngayon ng plantitas. Mag-plant ka. Mag-cross stitch ka. Tahiin mo yung mga butas-butas dyan. So, maglinis ka ng bahay. At least, at the end of the day, meron kang nagawa na hindi natulog ka lamang. So, maging fruitful po tayo. Huwag tayong manatili sa sira at giba. Gaya ni Nehemiah, hindi siya nag-stop. He built Jerusalem at ang pinakaisa dun sa ginawa niya ay ito ay talagang sa tulong ng Panginoon. Kasi di ba po, sabi nga po dun sa kwento, binigyan siya ng sulat para makahingi siya ng troso. So nag-provide si Lord. At ang lagi nating
isipin na si Nehemiah, siya'y laging nananalangin at siya'y higit na nagtiwala sa Panginoon para magpatuloy sa kanyang ginagawa. So, Sister Jen, pasok. Thank you, Lord. Ayan. Pagka sinabi po kasing Nehemiah, ang agad na maiisip mo is rebuilding the wall. So, nung sinabi nga ni Sister Joy na, ang lesson nyo, Nehemiah, sabi ko, yung rebuilding the wall. Yun po yung pagkakasagot ko. So, yun po yung makikita natin. Ang pangalan nga po pala ni Nehemiah ay God Consoles. Ibig sabihin, yung pangalan ni Nehemiah ay napapanahon noon na ang kanyang mga kababayan ay nasa distress, sabi nga doon, nasa under attack kasi nga ang wall ay sira, ang gate ay nasunog. So, kumbaga, parang tayo ngayon sa Pilipinas. 'Di ba? Una nung January or February, ipumutok yung Taal. Pangalawa, mga lindol. Tapos COVID. Pagkatapos baha, bagyo. 'Di ba? Yun nga pong yung pinuntahan po namin sa Tumana. Actually, nag-prepare kasi nga, sinasabi naman ng Pag-asa yung mga bagyo. Nag-prepare pero hindi na-prepare, hindi naisip na tubig naman yung kasunod. Kasi preparado naman po kasi nga, ina-announce naman sa atin yung bagyo. Lagi naman sinasabi, eto na, di ba? Pero unexpected. Sa buhay po ng mga Kristiyano, di ba? Ngayon, sabi nga, there are many things that need to be rebuilt in our Christian life. Minsan akala mo ready ka. Minsan akala mo okay ka na. Nag-prepare ka. Pero bakit kulang? Bakit may nagaganap na ganon? Sa buhay po natin ngayon, nakikita po natin talaga, nakatulad po sa story ng Book of Nehemiah, ang mga Israelita, yun nga sabi kanina ni Ate Marivic, yung pong pagkakasabi po na pagka hindi ka na sumusunod sa pinagagawa sa iyo ng Diyos, you will be scattered. Your life will be ruined. Pero pagka natuto kang manumbalik sa Kanya, kahit saang lupalop ka, kahit saang sulok ng mundo ka naroroon, kahit saang kahirapan ng mundo ka naroroon, ibabalik ka niya doon sa purpose, pinaka-purpose ng buhay na itinakda ni Lord sa atin, yung a life of blessing. Pag sumusunod ka dun sa ipinagagawa niya. So, there are two things to rebuild. Marami po sa atin, akala natin na tayo, pero lagi tayong bumabagsak. Pero, build the wall. Build your wall biblically. Kung maalala po natin sa Matthew 7, 24 to 27, yung pagtatayo ng bahay, di po ba? May nagtayo sa bato, dumating ang bagyo, hindi siya na May nagtayo sa buhangin, dumating ang bagyo, nawasak agad. So, dito po, tinuturuan din po tayo ng ating Panginoon sa Book of Nehemiah na when we build our faith on God, build our faith on God's Word. Si Nehemiah po, siya po ay, sabi nga, Nehemiah was a resolute. Ibig sabihin po, determinado talaga siya. Kasi, kung mapapansabi nga kanina, di ba? Kumusta Pilipinas? Makikita naman po sa CNN, makikita po sa TV na talagang wasak. Di ba? Yung mga tao sa ibang bansa, ando na lang yung heart na, ano bang maitutulong namin? Di po ba? Makikita po natin na nagkaroon ng broken heart ang maraming tao. Maraming nagpray katulad ni Nehemiah. Nung nabalitaan niyang ganito ang Jerusalem, nadurog yung puso niya. Sabi niya, ang ganda ng tayo ko rito, pero yung mga kababayan ko, kasi nga siya nga po ay cupbearer ng governor, so nandun siya sa palace nakatira, ang mga kababayan ko ganito. So nadurog yung heart niya, and hindi niya kinalimutang tumawag sa ating Panginoon. So makikita po natin mga kapatid, yung pong book ng Nehemiah, pag tinignan po natin, yung first part, chapter 1 to 6 po mga kapatid, it deals with the reconstruction of the wall. Kasi nakita niya yung wall sira. Unahin ko muna to. Sa buhay po natin, ano po ba yung mga wall na sira sa atin? Di ba, minsan yung mata mo sira, ganda-ganda na ng panahon, ang nakita mo pangit. Yung tenga mo, wall, sira din. Maganda na yung balita, pinapangit mo pa. Di ba?
So sira yung mga walls. Kaya nga sabi po, yung wall po kasi na gusto ng Panginoon, alam niyo po, walls and gates were important for the protection of the people and for the beauty of the city of God. Spiritually speaking, pagka ang walls sa spiritual life mo ay sira, talagang maruruin ka kasi pag pumasok sa tenga, pumasok sa mata, pupunta sa puso, lalabas sa bibig, maglalaro sa kaisipan, talo ka. So, in building your walls, tularan po natin ang ginawa ni Nehemiah. Una, sabi nga po doon, he built the wall, di ba, yung Jerusalem, with a broken heart. Kailangan broken ang heart mo. Meron ka talagang desire na paano ko magagamit dito. Pero actually talagang marami po ngayon sa pagkakataon, marami po naging bukas ang puso para sa pagtulong dun sa mga kababayan natin ngayon. With a prayerful heart. Pangalawa, with a prayerful heart. Kasi alam naman natin na when we pray, we are, sabi ko nga ng mga nakaraan, kausap natin ang Diyos. At sa Kanya nagmumula, sabi nga, prayer is our recharging connection to the Lord. Pag napagod ka, nasira yung pray. Kasi aayusin ni Lord yan. At ang pangatlo, ang nakakatuwa po, hindi lang po basta nag-pray si Nehemiah. He made himself available to be of help doon po sa building of the walls of Jerusalem. Nakakatuwa po kasi, di ba, yung ang picture, pag nakita mo po yung picture na, nung nagpipicture nga kami, nung napunta po kami sa Tumana, sa umpisa pa lang po, meron na, sa amin pong 6, meron pong mga spiritual na truth na naiwan sa puso namin. Tapos, noon nga pong nag-prayer meeting kami dun sa Tumana, ang sharing po ng pamangkin nila, Sister Judith, sabi niya, Tita Gina, alam mo yung bahay ni Tita Judith, hindi, malabong luminis na. Yun yung term nung umaga, bago pa kami dumating. Malabong luminis na. Tapos, nung bumalik siya, tumawag siya uli, Tita, ang bahay po ni Tita Judith, malinis na. Pero sa totoo lang po, pag ikaw yung unang nagpunta doon, si Brother Jerry nga po, nung unang pagtingin niya, paglabas niya, gumanon siya eh. Kasi hindi po alam kung paano uumpisahan. Katulad po noong naglinis tayo sa Undoy, yung hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, pero merong tatayong Nehemiah. Di ba, nung kina Sister Chuchi, lahat kami, nakaganon, sabi ni Ninang Ria, Sister Chuchi, ano na pong gagawin natin? Bahala na kayo. Okay, bahala na kami. Kaya nilabas lahat yung gamit. Pero may ibig ko sabihin, may isang tatayo para i-build ka uli. So like Nehemiah, mga kapatid, yun nga, kailangan available tayo. Available to be of help kung saan naroon ang purpose ng ating Panginoon. Sabi nga, God's purpose can only be achieved in our willingness to do things in God's way, not in our own way. Kasi si Nehemiah po, he depend on God alone. Lahat po, nag-pray siya, humingi siya ng instruction kay Lord. Lahat po ng ginawa niya ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Actually, 70 years in captivity yung mga taga-Jerusalem. Kahit ikaw, tayo nga po 7 months na nasa captivity ng COVID. Pero pag lumabas, para kang paranoid. Sabi nga ni Brother Elmer kahapon, ay, ganito na pala dito. Yung paglabas lang ng SMBF, kasi kumbaga parang for ilang buwan kang nandito, tapos sabi niya, ganito na pala to, ganon. Kumbaga parang kakaiba pag lumabas ka, kasi nga in captivity kayo, nandun ka sa loob yung COVID nakahambalang sa hangin So ibig sabihin, marami ang nasira. Sabi nga ni Sister Maripas, yung kanilang sabi ko, ano nga tawag doon? Yung isa daw yung sign, yung malilimutin, isa daw yung sign na cause daw po ng pagka-capture ng kasi nga parang na-stack up ka. Pero actually, sabi nga ni Ninang Ria, para manumbalik, mag-memorize ka ng mga verses ni Word. God is waiting, sabi nga,
God is waiting for someone who is willing and dedicated enough to be used by God. Di ba sabi nga kay Isaiah, sabi ni Lord, whom shall I send? Ngayon nga sabi, di ba, kanino po kami magpapadala ng mga tulong para sa mga kababayan natin? So, yun po yung tanong ng mga pusong katulad po ng kay Nehemiah. Tandaan po natin mga kapatid, take note of Nehemiah as a worthy role of model sa pagbibuild po ng walls of Jerusalem. Una, Nehemiah loved Jerusalem. He loved the temple and he wanted Jerusalem to glorify God. Andun pa rin yung pundasyon sa puso niya na ang Jerusalem ay bayang pinili ng Diyos, bayang mahal ng Diyos, at bayang kinakampihan ng Diyos. So kaya nandun pa rin po talaga na at ang bayang pinapaboran ng Diyos. So yun po yung pundasyon ng pagkatawag sa kanya. He is a good example in his devotion to duty. Di po ba kaya nga siya pinaboran ng hari? Pinadalhan pa siya ng sulat, pinadalhan pa siya ng maraming support para gawin yung duty to rebuild the wall. His discipline in planning and doing his work. Kasi teka muna, paano ko ba to gagawin sa Nehemiah 2? Paano nga bang sisimulan to? Nagtatawanan nga po kami. Kasi syempre, pag nag-build ka, hindi pagka wall ang binibuild mo, hindi basta timplang kape na malabnaw ang ititimpla mo sa simento. Kailangan may tamang planning ka talaga sa pagbibuild dahil wall ang i-build mo. His discipline and planning and doing his work, his dedication to the Word of God, and his dependence on prayer. Hindi lang siya physical wall ang kanyang trinabaho, kundi inayos din po niya yung kanyang mga kababayan. Kaya nagkaroon po ng re-instruction of the people about the ways of God. Kaya sila po ay nanumbalik, pinaalala yung pagmamahal ng Diyos, pinaalala sa mga tao na ito yung utos ng Diyos, ito yung sinasabi ng Diyos para ang buhay natin ay maging maayos. At sa ngayon nga po, mga kapatid, tayo po ay kinakausap ng Diyos. Tayo po ay nasa huling panahon na at ang mga bagay na nakikita po natin ay palatandaan po ng kanyang muling pagbabalik. Are we ready? Yung walls ba natin mga kapatid ay ready na magbigay ng glory sa ating Panginoon, na magbigay ng encouragement sa mga tao para bumalik sa ating Panginoon. Sabi nga kahapon, Sunday, ang question nga ni Pastor Alec, what is the message of Christmas to you? Surprise! Di ba? Sabi nga, it's the time to shine, dear brothers, that others may see the light of Jesus in us. Sabi po sa Matthew 5:16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kung maririnig niyo po yung sigaw dun sa Cagayan, nung oras na binabaha sila, alingaw-ngaw po talaga ng help. Alam niyo po, paulit-ulit ko po siyang pinapakinggan. Sobra pong nakakadurog ng puso. Talagang kasi gabi naganap yung pangyayari na biglang tumaas yung tubig din nila unexpectedly. Pero sabi nga, sa panahon ng kadiliman, yung light ni Jesus sa atin po ang mananatili. At pag nakita po ng mga tao, yun mga kapatid, mabibigyan po, magagamit po tayo bilang pag-asa sa kanila na merong Diyos na nagtakda ng magandang buhay sa mga taong nagmamahal sa Diyos, gaya nga po ng awit 91, at ng mga taong pinili ng Diyos nung una pa man. Kaya po yung Book of Nehemiah, ang sabi nga po doon, God consoles. Meron pong consolation, meron pong comfort sa ating Panginoon. Manumbalik po tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Tayo ay manalangin. Thank you, Lord. Manalangin po tayong muli. Ama, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob niya sa amin. Salamat mo kay Nehemiah na muli tinuruan mo kami na ikaw ang Diyos na aming panaligan. At tinuruan niyo po kami na muling magtiwala at manalangin sa inyo sa anumang sitwasyon, sa anumang nangyayari sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa Good Morning Jesus na ginagamit mo na bagamat hindi kami makarating sa mga tahanan sa ibang lugar, ito'y ginagamit mo para maging mabuo muli ang Panginoon
ang wall na nawasak sa aming mga buhay. Kaya salamat po at muli ay dalangin ko na muling na lagi mo itong gamitin sa araw-araw na ang mga kapatid namin na nakakalimot na manood at makinig na may pag-asa palagi sa inyo, Panginoong Hesus. Kaya maraming pong salamat at pagpalain nyo rin po, Panginoon, ang mga kapatira namin na nakikinig na inyong salita. Salamat po, itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. God bless us all. Bye po. Thank you, Lord. Muli sa muli. Muli sa muli. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy